Magandang gabi mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel. Mayroon lang akong i-share sa inyo mga kababayan patungkol dito sa mga activities ng ating mahal ng Vice President at saka sa kanyang opisina, sa kanyang mga staff mga kababayan sa OBP, no? Sa OBP team. Kanilang schedule, kanilang mga activities, pagdalaw sa mga nasalanta, sa mga kalamidad, no? Sa mga bagyo. At saka sa yung tulong mga kababayan na kanilang ibinibigay sa ating mga kababayang na tinamaan ng mga kalamidad, no? Kahit pa man sa likod ng ginigipit sila sa administrasyong Marcos na halos zero budget na ang Office of the Vice President, no? Yung kanilang hinihingi, kanilang mga budget proposal ng 2025, itong naalala nga gustong isiro ng mga sindikato dyan sa House of the Representative. Gusto lang nila talagang siraan, i-neutralize yung galawan ng Vice President upang hindi ito makakilos at itong dito nila ngayon titirahin, sisirain ang Vice President nga walang nagawa, walang ginagawa. Pero ganun pa man, kahit wala ng budget ang Vice President, kahit wala ng halos pira nga ibinibigay, pero tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President, no? Nga ito, hindi ito pinapakita ng mainstream media, hindi ito ibinabalita mga kababayan. Yung mga magagandang ginawa ng Vice President, hindi ito binabalita. Ang ibinabalita lang, yung paninira lang ni Claire Castro sa no, kay BP Sara at saka sa mga Duterte. Speaking of Claire Castro, kaibigan, ikumpara natin ito spokesperson ng Office of the Vice President saka yung spokesperson ng Office of the President. Si Claire Castro para ano lang siya, para lang isang vlogger nga, fake news nga vlogger nga nagbabalita at ano lang, yung naninira lang sa Vice President. Hindi katulad ditong spokesperson ng Vice President nga disiplinado, no? Disiplinado, profesional, pagkagumalaw, yung trabaho niya bilang isang spokesperson ng Office of the Vice President. Kung ano yung mga ginagawa ng Vice President, yun lang, doon lang talaga siya. Minsan hindi niya ginagawang umaatake ng ibang politiko, no? Minsan hindi siya nagbabanggit ng kasiraan ng ibang politician. Alam naman natin ngayon, lalong-lalo na dyan sa Congress, di ba? Kung ano-anong mga kabalbalan ang ginagawa, pagwawaldas ng pera ng bayan. Pero ito, ano pang pangalan nitong spokesperson ni BP Sara, hindi natin mabanggit nga nagsasalita ito ng mga negative. Puro lang yun naman talaga dapat ang gagawin. Dapat yung si Claire Castro, yung mga magagandang nagawa ng presidente, mga balak ng yung mga plano ng presidente, yun lang dapat ang kanyang ipaabot sa taong bayan. Hindi yung paninira kay BP Sara Duterte, hindi yung pagsisinungaling na mayroon ng 4,000 ilang libong barangay daw yung nagiging drug free. Nangyari ba yan ngayon sa administrasyong Marcos? Hindi naman, malabo yun, no? Nung tinanong siya ng isang reporter nga si Eden Santos nga, anong pangalan ng barangay, saang lugar yung na yan, barangay, kasi binabanggit niyang mahigit 4,000. Di wala siyang masagot, hindi niya masagot, di kakahiya yun, di ba? Dapat yun mag-resign agad pagka ganon ang style ng nagsisinungaling siya to yun, siyang maliwanag na fake news yun, no? Pahiya, nakakahiya yun, kaya lang hindi tinatablan ng hiya. Ayan pa rin siya, pagpatuloy pa rin, pero nakakahiya yun, supalpal siya ng isang reporter. Ngayon nga ang gusto nilang ipatanggal sa Malacanang yung reporter na yon. Ng Net 25 yata yung reporter na yon. Panoorin natin mga kawain. Mayroon i-share ko lang sa inyo itong activities ng Office of the Vice President. Ang pag-ikot sa mga nasalanta sa kalamidad, bagyo o anumang kalamidad. Itong schedule nila, dito makikita itong spokesperson ni BP Sara, detalyado. Yung kanyang mga sinasabi, maiintindihan natin at hindi natin masabing fake news, detalyado, saang lugar, anong pizza, ganun mga kababayan. Hindi katulad ni Claire Castro na puro pamutbot, sa Bisaya pa pamutbot. Ano ba yan mga kababayan, yung sinungalingan ba sinasabi.
At pakinggan na natin mga kababayan itong at kayo na ang maghusga kung alin sa dalawa, tatlo to sila, itong si Abante, yung sa Congress, spokesperson ng Congress mga kababayan, isa ring wala sa hulog. Itong tatlong mga babaeng mga abogada na to, kung alin sa kanila ang karapat dapat magiging spokesperson mga kababayan. Okay, ito isi-share ko lang sa inyo ito mga kababayan. Disaster Operations Center in Abra de Ilog, Occidental Mindoro on August 4 and 5, 2025. So that was yesterday and Monday, with a total of 1,800 family beneficiaries assisted. And so tomorrow, as we speak, we have already a full schedule for the whole month of August. For tomorrow, August 7 and 8, we will be in Malvar, Calaca, Lian, and Laurel, all in Batangas, to serve 2,800 families. I will just give you the schedule of activities for the DOC later, instead of reading all of them now. So to give you an update also on Bagyong Krising, Dante, Emong, and the Southwest monsoon that was here a few weeks back. We have operations from July 14 to August 5 in Quezon City, Pangasinan, Balungaw, and Umingan, Pangasinan. We were also in Gataran, Cagayan, Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Negros Occidental. And then on July 28, we were in Barangay 649 Baseco. July 29, we were in Barangay Santo Domingo, Quezon City, and then July 30 in Barangay San Rafael, Noveleta, Cavite, July 31 in Hagonay, Bulacan, August 1st, 2025 in Olongapo, Zambales. So we have already, for the past several weeks, only for Dante, Krising, and Emong, and the Southwest monsoons, we have served a total of 17,052 families already. And we have already given also relief goods to 82,481 individuals. We had a total of 18 relief operations conducted for the beginning on July 14 until July 31, and the 2 days in August, August 4 and 5. So tomorrow we'll be back out there to serve the public para yung naapektuhan, and then until we have a full schedule, like I said, for the whole month of August. And in behalf of the Vice President, Sara Duterte, we extend our heartfelt gratitude to our donors and partner stakeholders who have greatly extended the number of people we have served and expanded our services sa pamamagitan ng mga tulong na naibibigay nila, logistical support that they have provided to us. The Office of the Vice President appreciates the continued support that they have been giving to us, and it's not just the logistical support, it's not just the assistance that they give us, because you know that we have very meager budget to do all this, but it is actually the comfort and the joy that we give to the people pagka nakakatulong tayo, lalo na dun sa mga malalayong lugar na hindi talaga basta-basta maaabot ordinarily. So, nagpapasalamat po tayo sa kanila, because without their invaluable assistance, the Office of the Vice President will have to do with the limited funding that we have to fulfill the mandate of the Disaster Operations Center. And for all those seeking relief from the OVP, kindly send your requests to disaster.operations@ovp.gov.ph. So, yun po, ang patuloy na ginagawa ng opisina, ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo tungkol sa disaster operations. But the DOC is only one of the many projects and programs of the Office of the Vice President. I'm sure you're already familiar with this program, the Magnegosyo Taday.
one of the many continuing programs of the OVP's Magnegosyo Taday, where we assist individuals and organizations to avail of the financial assistance provided by the office to pursue or expand their business activities. We aim to address the needs of individuals, groups, and sectors who suffer from poverty, injustice, or calamity by granting them livelihood assistance and give them the means to fish. And our goal here is to provide targeted support for either aspiring or current entrepreneurs and strengthen local economies by fostering sustainable livelihood and development. We help them create their own opportunity and the means for them to start or expand the source of their own livelihood. So, for this program, I'm not sure if you've seen us in action. Not yet. Hindi pa niyo nakita. Okay. Okay, so Magnegosyo Taday has begun in 2023 and it's currently being done. To date, we have a total of 30 civil society organizations that have become part of the program called Magnegosyo Taday. This is, we have already engaged 1,416 individuals who have received 15,000 pesos each for their businesses, either as a startup or augmentation of their negosyo. Based on our post-grant monitoring, nakita natin na sa pamamagitan ng programang Magnegosyo Taday ay maraming buhay ang nabago. Isang halimbawa ay ang Samahan ng Kababaihan ng Barangay Adia sa Santa Maria, Laguna. At sa loob ng 6 na buwan ay kumita sila ng 102,000 pesos mula sa livelihood grant na ibinigay ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. We also have the Women's Mobile Vendors Association at Barangay Buena Vista in Sablayan, Occidental Mindoro. We give them also 150,000 for this group of vendors. And then sa Burgos Fish Vendors Association in Bacolod City, also an organization that received 150,000 from us. For individuals, I mentioned earlier, we have given grants of 15,000 pesos each to 1,416 individuals and 30 recipient organizations with almost 9,000 participating members. They all each received 150,000 pesos. Ang Magnegosyo Taday is held in partnership with the Philippine Deposit Insurance Corporation and the Department of Trade and Industry to provide financial literacy training to beneficiaries. Money learning skills ang tinuro ng PDIC sa kanila para malaman kung paano nila tamang gamitin yung grant or yung pera na binigay ng DTI at kung paano nila ito ma-maximize para mapaandar or mapalago yung negosyo na ginagawa nila. So for all those interested in joining the MTLEAD program, they may send an email to VP at Ayan mga kababayan, itong activities na to ng Office of the Vice President, hindi ito ibinabalita, hindi ito pinapakita ng mga mainstream media, kababayan, no? Ayaw nilang maipakita yung mga magandang layunin ng Vice President sa ating mga kababayan. Ang gusto lang talaga lang ibalita, yung mga rally nga sumisigaw nga ipa-impeach BP Sara, yun ang ano nila mga kababayan. No? Pero ang Office of the Vice President ay kumikilos, ba? Namimigay ng mga relief sa mga nasalanta sa ano. Wala silang pakialam sa ginagawa ng administrasyon, panggigipit ni Marcos, panggigipit ni Martin Romualdez at saka yung tropa ng mga sindikatong Quadcom sa ano diyan sa House of the Representative, yung ginagawa nilang paggigipit at paninira sa Vice President. Wala silang pakialam. Ang kanila continuous yung trabaho nila, pagtulong sa ating mga kababayang mga Pilipino. At yun lang mga kababayan na sinishare ko lang sa inyo upang malaman din ninyo ang mga activities na ginagawa ng ating Vice President, kasi lalong-lalo na yung mga umaasa lang balita sa mga mainstream media. Wala kayong makikita ang magandang
ibabalita sa mga mainstream media patungkol sa ginagawa ng ating Vice President. At yun lang, maraming salamat mga kababayan sa mga sumusuporta sa aking napakaliit nga YouTube channel at saka sa mga nagsusubscribe dito sa aking munting YouTube channel mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel. At nagpapasalamat ako sa inyo mga kababayan sa pagsubaybay dito sa aking napakaliit nga channel at magandang gabi mga kababayan.